Malakas na papuri para sa ating dakilang Krishna. Hallelujah! Gaya ng mga ating kapatid, sa buong isang taon na lumipas, marami tayong may pagpapasalamat at dapat laging ipinagpapasalamat po sa Panginoon. Amen? Kasi andito pa po tayo, humihinga, buhay pa po. Ibig sabihin, tuloy lang po ang buhay hanggat patuloy tayong pinahihirap ng Diyos ng buhay po na ito, patuloy natin gamitin sa kapakipakinabang. Amen? Kasi aano naman natin po yung buhay po na masalimuot. Yung po bang buhay na parang totoo sa kulang. Pero dapat i-align po natin yung buhay po natin, yung ating pong pamumuhay ayon sa kalooban ng Lord. Amen. At hindi naman kasi tayo pipilitin ng Panginoon kung gusto natin sumunod sa Kanya o ayaw. Pero siguro mas pipiliin natin ang sumunod po sa Panginoon. Di ba? Hindi lang tuwing araw po ng gawain, kundi araw-araw na pinahihirap tayo ng Diyos ng buhay, dapat tinitingnan natin at yung ginagawa po ba natin, nalulugod po ba ang Diyos dito sa ginagawa natin o hindi? Siguro naman alam natin ang sagot doon sa mga bagay na yun, di ba? Ayun. Kung alam natin nakatulugod, ipagpatuloy. Kapag hindi naman nakalulugod, ano dapat gawin? Ipagpatuloy pa rin po ba? Hello? Dahil ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya naman huwag na tayong magmatigas po sa harapan po ng Diyos. Bagkus tayo po ay magpakumbaba po sa Kanya, aminin natin ang ating mga pagkukulang, at hindi naman tayo sinusumbatan po ng Panginoon. Bagkus, tinutulungan po tayo ng Diyos para tayo po ay makapabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Kaya minsan papalakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Sa Diyos po na nagtibigay at ipapahirap ng buhay po na ito. Kaya naman sa gabi po ito, samantalahin po natin ang pagkakataon na tayo po magkaisa sa lugar na ito para sampuhin po ang Panginoon dahil alam natin, kasama natin ang Panginoon sa gabi po ito dahil sabi niya, saan may dalawa, tatlo o higit pa, ang kanyang presensya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya naman, ang sambahin, patuloy natin kilalanin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Purihin ka ang Panginoon. Ang pinilagay ang ating mga kamay sa pagkakating mga puso. Kung saan
siyempre yung pagpapala naman po ng Panginoon, dumadaloy po yan sa mga taong sumusunod at marunong sumunod sa Panginoon. At sa pagsunod naman po sa Panginoon, minsan talaga parang napakahirap gawin yung mga bagay na pinagagawa po ng Panginoon. Pero kung iisipin po natin lagi, babalikan po natin yung sinabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay kanyang sasamahan sa lahat na po ng pagsunod po natin sa kalooban ng Lord. Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng banal na kasulatan. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanasa sa tao para isakatuparan ang kalooban po ng Panginoon. Kaya ang Diyos po, ibinibigay na po sa atin ang desire para gawin ang kalooban po ng Panginoon. At kapag siyempre, kapag hindi natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon, bagamat nandun yung grasya po ng Lord, ang ibig sabihin, ayaw natin gamitin yung grasya ng Diyos. Kaya naman, mas maganda at magiging matalino tayo sa pagdesisyon po natin na sundin at gawin ang kalooban ng Panginoon dahil nandoon po ang susi ng pagpapala ng Diyos sa pagsunod sa kalooban po niya. Amen. Kaya sa gabi ito, wala kayong ibang gagawin. Una sa lahat, para sa unang gawain po natin sa taon po ito ng 2026 ay ang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ay, sama-sama magpasalamat sa aming Diyos.
kaibigan kung ihiwalay naman po tayo sa Panginoon. Ano ang pipiliin po natin? Yung palugdan tayo nila na palayo sa Panginoon o ang ihiwalay po tayo natin mga sarili para sumunod po sa kalooban po ng Panginoon? Mas maganda na lagi natin o hindi natin dapat inaalis sa sarili natin, lagi tayong nagsusuri ng mga bagay na ginagawa po natin. Dahil sa pamamagitan po noon na nahihimay po natin yung mga bagay-bagay na ginagawa natin kung nalulunod ba ang Diyos sa ginagawa natin o hindi. Napakasimple at gusto ng Panginoon na tayo po ay lumakat sa kanyang katwiran at sa kanyang pong banal na kalooban. Sa pang-araw-araw, hindi lang po sa nagiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon kapag tayo po yung nasa gawain o nagsisimba, kundi sa pang-araw-araw po na buhay, sa ating mga tahanan, sa ating pong mga pakikisalang po sa ating pong mga kapitbahay. Doon po pwede natin ipakita yung ating pong pagiging Kristiyano o yung pagiging mga anak po ni El Shaddai. Amen? Para makapiyak po tayo ng pagdating ng oras, sa pagharap natin sa Kanya, taas ko po natin nasabihin ko sa Kanya na, o sa taas, o kumbaga sasabihin sa atin ng Panginoon, halika, tapat at mabuti tiwala. Amen. Masarap marinig po sa Panginoon po yung talata po na yun. At yan po ay kapag tayo po nagbubuhay, patuloy natin hangarin po mga kapatid. May mga pagkukulang, may mga ang ating mga buhay, pero tayo pinatili na nasa dama, kundi pagsikap tayo tumayo, lumak sa kabilang po ng ay hirap. Ang Diyos po, sasamahan naman po tayo dahil pangako ng po yan, mga kapatid. Hindi nagbabago po ang pangako po ng Panginoon. Hindi nagbabago po ang Diyos ng kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kung yung mahal man po natin sa buhay, pinabaga nagbabago yung pag-ibig sa atin, ibahin po natin ang Panginoon. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos po sa ating po lahat. Nasa sandaling ito, patuloy natin yung naliin ang pagkakataon ating siyang mabigyan ng pagsamba ng ating pong papuri, ng pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin sa buong isang taong lumipas at sa buong taong pa po na ito ng 2026. Sa buong taon po ito na alam natin, siya rin po ang Diyos na kasama po natin na tayo po yung kanyang ingatan sa buong taon po ito. Lahat ay nag-iiba, tulad ng hilig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutubyo, pangarap ko'y nabibigo. Ang puso ko'y naglalaro. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di na mabago ang pag-ibig mo sa akin. Nanging
ngayon at magpakailanman. Amen. Malakas na papuri para sa ating mga personal. Praise God. Hallelujah. Sige po yung buhay.